Nagsisimula ang kwento habang inilulunsad ng Demon King ang isang matinding pagsalakay sa buong mundo. Ang pagsalakay na ito ang naging dahilan ng pagbagsak ng maraming bansa, kabilang na ang Garden Empire, na may pinakamalaking populasyon ng humanoid warriors. Habang ang mga tao, elf, at dwarf ay unti-unting naiipit at nahaharap sa pagkalipol. Napipilitan silang gumawa ng desperadong hakbang. Pinagsama nila ang lahat ng kanilang puwersa at lumaban sa mga demonyo na parang wala ng atrasan. Kabilang sa kanila ay isang suicide squad na nagawang makapasok sa kastilyo ng Demon King sa huling pagtatangka na patayin siya. Pagkatapos ng isang mahabang at matinding laban na magpapasya sa kapalaran ng sangkatauhan, sa wakas ay natalo ang Demon King at ang mga bayani ng suicide squad ay papalabas na sana. Hanggang sa makatagpo sila ng mas nakakakilabot na bagay. Natuklasan nila ang isang babaeng nakakadena, binabantayan ng dalawang napakalakas na demonyo. Isa sa mga bayani, si Theron, ay tila nakilala ang nakakadenang babae at nagpas siyang Maiwan, iniutos kina Kyle at Ursa, ang kanyang dalawang kasama, na umalis nang wala siya, at sumunod naman ang dalawa. Ngunit habang papalabas sila ng kastilyo, napasok nila ang isang silid kung saan nakaimbak ang isang misteryosong Crimson Crystal. Lumapit dito ang lalaking bayani na si Kyle nang biglang may tumamang ilang magic orbs mula sa itaas. Kahit na nablock niya ang karamihan gamit ang kanyang espada, isa sa mga orb ang tumama sa kanya ng direkta, dahilan upang siya ay mawalan ng depensa. Doon pumasok si Ursa, ang kanyang mage na kasama, tumayo sa harap niya at ginamit ang huling lakas upang protektahan siya, isinakripisyo ang sarili upang mailigtas ang kanyang buhay. Habang nawawala si Ursa sa kawalan, lumitaw ang misteryosong may pakpak na umatake sa harapan ni Kyle. Sa sobrang galit at lungkot, sumugod si Kyle sa isang pabiglang paghihiganti. Ngunit kahit tinamaan niya ito, wala itong naging epekto. Walang humpay na pinakawala ng pakpak na demonyo ang mga pinalakas na deadly feathers kay Kyle, na wala ng pagkakataong makaganti. Sinabi ng espada spirit ni Kyle na ang teknik na ginagamit ng demonyo ay tinatawag na elimination. Isang hindi napipigilang high-level spell na sumisira sa lahat ng madaanan nito. Alam ni Kyle na hindi siya mabubuhay sa susunod na tira, kaya nagpasya siyang gamitin ang buong kapangyarihan ng gemstone ng kanyang espada. Hindi tumutol ang espada spirit, handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang karapat-dapat na tagapagdala. Inilabas ni Kyle ang kanyang ultimate attack, pinakawalan ng buong kapangyarihan ng gemstone at sinaksak ang demonyo gamit ang lahat ng lakas niya. Tumagos ang kanyang espada sa kalaban, pinatay ang demonyo pati na rin ang mismong espada. Sumunod ang katahimikan at napagtanto ni Kyle na siya na lang ang natirang buhay sa laban. Kahit na naibalik na ang kapayapaan, wala na siyang natira. Ang kanyang tahanan, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, wala ni isa ang nabuhay. Sa kawalan ng dahilan upang mabuhay, bumagsak siya sa lupa, handa ng sumuko. Ngunit biglang, nagsimulang lumiwanag ng sobra ang Crimson Crystal. Sa pagdama ng panganib, pinilit ni Kyle ang sarili na tumayo gamit ang natitirang lakas at lumapit sa crystal upang pigilan ito sa posibleng makasama sa sangkatauhan. Ngunit sa sandaling hinawakan niya ito, lahat ay nagdilim. Nang muling magkamalay si Kyle, nakita niyang nakahiga siya sa kanyang kama sa sariling kwarto. Pero paano ito naging posible? Sa paghahanap ng sagot, dali-dali siyang pumunta sa bintana at nakita ang kanyang lungsod sa malayo. Ang lungsod na dapat ay nasunog at naging abo, ay buo pa rin. Habang umaagos ang luha sa kanyang pisngi, naniwala siyang isa itong malupit na panaginip ng kanyang isipan. Pagkatapos, bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang kababatang kaibigan na si Lisa na tila walang nangyari. Sinabihan siyang bumaba na dahil masyado na siyang natulog. Tinitigan siya ni Kyle na puno ng gulat. Si Lisa, syempre, ay walang kaalam-alam sa nangyayari. Akala niya'y may sakit lang si Kyle sa tiyan kaya't lumapit ito upang tignan siya, ngunit hinayla siya ni Kyle sa isang mahigpit na yakap, sa sobrang tuwa na makita siyang buhay muli. Namula si Lisa at tinanong kung lasing ba si Kyle o ano. Sinubukan niyang kumawala, ngunit mas lalo siyang niyakap ni Kyle. Nauwi ito sa pareho nilang pagkahulog sa kama, na naging dahilan ng pagkailang ni Kyle. Nakabawi si Lisa, itinulak si Kyle palayo at sinuntok siya sa tiyan. Sumigaw si Lisa kay Kyle, sinabing anuman ang ginawa niya, kailangan pa niya itong i-proseso at ihanda ang sarili bago siya makapagbigay ng sagot. Pagkasabi nito, tinawag niya si Kyle na pervert at tumakbo palabas ng kwarto. Si Kyle, habang hawak ang tiyan sa sakit, ay biglang napagtanto na hindi siya dapat nakakaramdam ng sakit kung ito ay isang panaginip, kaya ibig sabihin, totoo ito. Napansin niya ang isang bagay sa ilalim ng kanyang kumot. Nang itinaas niya ito, nakita niya ang Crimson Crystal na nakahiga roon,
dahilan upang maunawaan niyang ang kapangyarihan ng kristal ang siyang nagbalik sa kanya sa nakaraan bago magsimula ang pagsalakay. Nang tumingin siya sa salamin, napagtanto niyang mas bata na siya ngayon. Tiningnan niya ang kanyang katawan at napansing wala siyang sugat, dahilan upang maniwala siyang hindi ito panaginip. Tumingin siya sa bintana at nakita niyang normal na ang lupain. At dahil buhay pa si Lisa, ang pinakamamahal niya, napagtanto niyang bumalik nga siya sa nakaraan. Sa pag-iisip na ito, mas lalo niyang sinuri ang Magic Stone, pero nagdududa siyang ito lang ay sapat na upang ibalik siya sa nakaraan. Habang iniisip ito, kumalam ang kanyang tiyan sa gutom kaya't dali-dali siyang lumabas upang maghanap ng makakain. Sa kabutihang palad, sinalubong siya ng isang hapag na puno ng pagkain na niluto ni Lisa. Ang tanawin ay nagpaalala sa kanya ng panahon na si Lisa ay palaging tumutulong sa kanilang mag-ina sa pagluluto. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at sinimulang ubusin ang bawat plato. Makalipas ang ilang sandali, naubos niya ang lahat ng pagkain sa mesa. Sa oras na iyon, pumasok ang kanyang kapatid na si Theron sa dining room upang mag-agahan. Ngunit sinalubong siya ng isang hapag na kasing walang laman ang ulo ng kanyang kapatid. Ang ideya na si Kyle lang ang kumain ng lahat ay ikinagulat ni Theron, pero pinabayaan na lang niya ito dahil birthday ni Kyle sa araw na iyon. Kahit na hindi ito sapat na birthday gift para kay Kyle. Samantala, nang makita si Theron, naalala niya ang huling laban nila bago ito namatay. Ngunit ang gutom na kapatid ay umalis upang maghanap ng solusyon sa kanyang gutom. Sa kabilang banda, tuluyan nang napagtanto ni Kyle na bumalik nga siya sa nakaraan. Ngunit upang makakuha ng sagot, nagpunta siya sa kanyang ina upang magtanong gaya ng palagi nitong ginagawa sa kanyang nakaraang buhay. Ang ina ni Kyle ay nasa kanilang underground library. Nagbabasa siya buong gabi at nawalan ng sense sa oras. Hindi na niya ito pinansin at diretsyong nagtanong. Dahil isa itong archmage, naniwala si Kyle na masasagot niya ito. Nais malaman ni Kyle kung may umiiral bang time-traveling spell, at ibinunyag ng kanyang ina na meron. Ngunit bago pa siya matuwa, ipinaliwanag nitong napakabihira ng ganitong klaseng spell. Dagdag pa, sinabi niya na hindi ito basta-basta magagamit dahil nangangailangan ito ng napakalaking magic power, na kahit ang pinakamalalakas na mage ay hindi kayang taglayin. Sa puntong iyon, gusto malaman ni Kyle kung ang isang magic item ay maaaring maging catalyst upang mag-imbak ng ganoong kalaking magic power, at kinumpirma ng kanyang ina na posible ito. Ngunit, ang ganitong kapangyarihan ay nangangailangan ng nilalang na nabuhay ng daan-daang taon. Posible rin umano itong magmula sa pagkamatay ng daan-daang buhay. Sa pagkakataong ito, ang mga pagkamatay na dulot ng mga demonyo ay nagresulta sa matinding paglipat ng magic power sa Magic Stone na naging dahilan ng pagbabalik ni Kyle sa nakaraan. Ano ang gagawin mo sa batong ito kung mapapasa iyo ito? Habang iniisip mo ito, dinala ng ina ni Kyle ang isang libro na may larawan ng tanging magic item na kayang mag-imbak ng ganitong uri ng kapangyarihan. Gaya ng inaasahan, ang Magic Stone na nasa kanyang mga kamay ay ang tamang item. Isa pala itong legendary Divine Dragon's Heart na nawawala na ng mahigit 1,000 taon. Ganap nitong sinagot ang mga tanong ni Kyle at natuwa siyang nakapag-usap ulit sila ng kanyang ina matapos ang matagal na panahon mula nang mamatay ito sa kanyang nakaraang buhay. Kahit natuwang-tuwa ang ina niya sa pagiging mature ni Kyle, hindi niya alam na ang kausap niya ay anak na halos 1 dekada na ang tanda. Nang matapos ang kanilang tanungan at sagutan, tumayo ang ina niya upang kumain. Ngunit nang sabihan siya ni Kyle na walang pagkain na iwan, wala siyang ibang magawa kundi ilay ito bilang regalo sa kaarawan ng anak, tulad ng ginawa ni Theron kanina. Sa puntong ito, iniisip kong mukhang hikahos talaga sila. Maya-maya, nagpunta si Kyle sa isang tahimik na lugar kung saan tinitigan niya ulit ang bato. Inisip niya kung ano ang gustong ipabago ng kanyang dating sarili. Biglang dumating si Lisa at agad siyang humingi ng tawad sa nangyari kaninang umaga. Sinabi niyang nanaginip siya ng kakaiba kaya niya ito nayakap mula sa likod, na sa panaginip niya, naisekay si Lisa. Dahil dito, naniwala si Lisa na tunay na may malasakit si Kyle sa kanya at pinatawad siya. Matapos iyon, binati siya nito ng maligayang kaarawan. Sa pagtitig sa magagandang mata ni Lisa, naalala niya ang insidenteng naging dahilan ng pagkamatay nito. Ang kanilang bayan kasi ang pinakamalapit sa Demon Territory. At nang umatake ang mga demonyo, sila ang unang nilipol. Muling bumalik sa kanyang isipan ang emosyonal na tagpo ng huling hininga ni Lisa, at ipinangako niyang ipaghihiganti ito. Habang iniisip ito, nalugmok siya sa kanyang mga alaala, kaya tinawag siya ni Lisa pabalik sa realidad. Umupo ang dalawa habang nakaharap sa araw, ngunit naalala ni Kyle na sa loob ng 3 taon ay darating ang malaking sakuna ng pagsalakay ng mga demonyo. Pinangako niya sa sarili na pipigilan niya ito o masasayang muli ang lahat ng mahal niya sa buhay.
Determinado siyang baguhin ang kanyang kapalaran at ang kapalaran ng sangkatauhan. Pero teka, kailangan ba talagang tumayo siya at sabihin ito na parang nag-aambisyong maging top G? Kinagabihan, ginugol ni Kyle ang oras sa pagsulat ng lahat ng kanyang natatandaan tungkol sa hinaharap. Nais niyang sabihin sa mga tao ang nalalapit na pagsalakay ng mga demonyo, pero alam niyang walang maniniwala sa kanya kaya hindi ito opsyon. Determinado siyang patayin mismo ang Demon King, kahit na napakahina niya ngayon kumpara sa kanyang dating sarili. Gayunpaman, kinuha niya ang kanyang espada upang subukan ang sarili at malaman kung may laban ba siya. Nagsimulang magsanay si Kyle gamit ang kanyang espada, ini-imagine na nakikipaglaban siya sa pakpak na demonyong pumatay sa kanya sa nakaraang timeline. Kahit na kaya niyang umiwas sa ilang mga atake, tinatamaan pa rin siya at napagtantong hindi pa siya sapat upang maging tagapagligtas ng mundo. Ang mabuti, may 3 taon pa si Kyle bago magsimula ang malaking pagsalakay. Kaya nagdesisyon siyang seryosohin ang pagsasanay sa espada at magic, bagay na hindi niya ginawa noon. Gamit ang mga spell na gaya ng strength at haste, tumaas ang kanyang stats at naramdaman niyang mas malakas siya kaysa dati, dahilan upang magtaka siya kung lumakas ba talaga ang kanyang magic power dahil sa kapangyarihan ng Crimson Crystal. Kahit ganun, ipinagpatuloy niya ang pag-eensayo. Ngayon, dahil sa bilis niyang nadagdagan, halos naiwasan niya ang lahat ng atake ng Winged Demon. Pero nang halos makalapit na siya, tinamaan siya at itinapon sa lupa. Napagtanto niyang ang kasalukuyang katawan niya ay hindi pa sanay sa lakas na ibinibigay ng magic niya, pero kailangan niyang magpatuloy upang malabanan ang nalalapit na kapahamakan. Samantala, palihim na pinapanood ni Theron at Lisa si Kyle mula sa likod ng mga palumpong, at nagtaka sila kung anong pumasok sa utak ng lalaking ito. Dumating ang ina ni Theron, si Miss Ayala, upang tingnan ang lagay ng anak at tinanong si Lisa kung maayos ba ang ugali nito. Isinumbong ni Lisa na hindi lang ito hindi marunong magtaguyod para sa sarili, kundi araw-araw pa siyang nanghihingi ng pagkain sa kanya. Sinabi ni Ayala na ikukwento na lang ito mamaya dahil interesado siyang malaman ang tungkol kay Kyle. Napansin ni Ayala mula sa galaw ni Kyle habang nakikipaglaban na mayroong malaking pagbabagong naganap sa kanya. Tinanong niya sina Lisa at Theron kung may seryosong nangyari. Naalala ni Lisa ang tila walang kaluluwang mga mata ni Kyle kahapon. Wala sa kanila ang nakasisiguro kung ano ang nangyari, pero naniniwala si Ayala na ang tanging bagay na kayang magbago ng isang binatilyo sa isang iglap ay ang pagkahulog sa pag-ibig. Nabigla si Lisa sa teoryang ito ni Ayala, at dahil iniisip niyang hindi siya yun, agad siyang lumapit kay Kyle, humihingi ng kumpisal bago niya ito bugbugin. Siyempre, walang ideya si Kyle sa sinasabi nito. At dahil hindi siya nagkumpisal, tulad ng babala ay binugbog siya ni Lisa bilang kabayaran sa paghihirap ng inosenteng babae. Pinagluto siya ni Lisa ng masarap na tanghalian at sumabay sina Layla at Theron sa pagkain. Ibinunyag ni Kyle na si Ayla ay kanyang master, at dahil narito na siya, tinanong niya kung may kilala silang taong may impluwensya upang kontrolin ang maraming bansa sa mundong ito. Sa tingin ni Theron, ang mga hari ang may ganitong kapangyarihan. Si Lisa naman ay naniniwalang ang mga high-ranking priests ay may impluwensya rin. At panghuli, si Layla ay naniniwalang ang bayani na si Randolph na tumalo sa Demon King 300 years ago ay may kapangyarihang makumbinsi ang maraming bansa. Ang dahilan kung bakit tinanong ito ni Kyle ay dahil nais niya maging isang taong kagaya nila, pero alam niyang maliit ang tsansa niya. Sa loob ng 2 o 3 taon, ang tanging posibleng maging siya ay isang hero. Siyempre, kung magpupursige siya. Nang makaramdam ng tensyon, tumayo siya, dahilan upang pagtakhan siya ng lahat kung tinamaan ba ito sa ulo o ano. Kinagabihan, nakaupo si Kyle kasama ang maraming libro mula sa library ng kanyang ina. Sinusubukang matuto ng lahat ng maaaring makatulong sa kanyang pagiging hero. Pumasok si Theron sa kanyang kwarto, matapos marinig ang plano ni Kyle, at binigyan siya ng pinaka-generic na advice para lumakas. Ngunit sabi ni Kyle, hindi sapat ang lakas lamang. Kailangan din ng pera ang isang hero dahil mahal ang paglalakbay at pag-a-adventure. Bukod pa rito, kailangan ng isang hero ng koneksyon sa mga makapangyarihang tao upang makatulong sa mga politikal na bagay. At higit sa lahat, ang pinakakailangan ng isang hero ay swerte. Naiintindihan ito ni Theron, pero hindi niya maintindihan kung bakit gusto talagang maging hero ni Kyle. Hindi siya curious, pero naniniwala siyang iba ang totoong layunin ni Kyle at ang pagiging hero ay isang hakbang lang patungo rito. Napahanga si Kyle sa intuit ayon ni Theron. Pero hindi pa rin niya maibunyag ang tunay na dahilan. Kaya't hiniling na lang niyang pagkatiwalaan siya nito. Nanalangin si Theron para sa tagumpay ng kaibigan at umalis sa kwarto, dala ang hanggaring magtagumpay ito. Ngayon na mag-isa na si Kyle, nagsimula siyang magbasa ng libro at nakahanap ng mahalagang impormasyon kung paano kumita ng pera.
Plano rin niyang makilala ang isang babae, isang importanteng pagkikita na sa tingin niya ay makakatulong sa kanyang pagiging hero. Kinabukasan, nagpasya siyang lumisan sa loob ng 2 araw at ibinahagi ang plano kina Ayala at Theron habang nag-aalmusal. Nagulat si Ayala sa matibay na loob ni Kyle at tinanong kung nasabihan na niya ang kanyang ina. Oo, at ito ay umiyak ng sobra. Nagdesisyon si Ayala na isama ang kanyang inutil na anak sa paglalakbay ni Kyle, at natuwa si Kyle dahil balak na talaga niyang isama si Theron mula pa noong una. Nagbiro si Ayala sa harap mismo ni Theron na magiging magandang human shield siya at dinugtungan ni Kyle na akmang-akma itong maging sacrificial pawn. Pagkatapos ng Burwan, sinabi ni Kyle ang balita kay Lisa, na halatang nalungkot at hindi siya matingnan. Nang malaman niyang pupunta si Kyle sa Royal Capital para sa work experience, gusto rin niyang sumama, pero agad siyang tinanggihan ni Kyle dahil ayaw niya itong ilagay sa panganib. Ngunit nagpumilit si Lisa, sinabing hindi siya magiging pabigat dahil sanay siya sa training ng Oracle Warriors, kaya wala nang magagawa si Kyle. Hinalikan siya ni Kyle, sabay pangakong pagbalik niya, si Lisa agad ang unang pupuntahan niya at ipagpapatuloy ang nasimulan nila. Walang masabi si Lisa. Nang makabawi, punanggakuan niya si Kyle na huwag gagawa ng kahit anong pabigla-bigla at dapat bumalik siyang ligtas. Sa ilalim ng mga puno, nagyakapan silang mahaba at tahimik. Dahil mahaba ang biyahe niya, kailangan niyang maghanda para dito. Naglakad siya papunta sa palengke at isinama si Lisa. Habang naglalakad, humingi siya ng paumanhin sa kanya dahil sa pagpapastress, pero sa totoo lang, hindi naman talaga ito stress. Napansin ni Lisa ang isang magandang babae sa palengke. Isa itong elf. Tinawag niya ang atensyon ni Kyle papunta sa magandang elf. Nang lumingon ang elf sa kanilang direksyon, hindi niya mapigil ang mapansin kung gaano ito kaganda. Nakilala rin ito ni Kyle. Si Urza ito. Lumapit siya dito habang iniisip ang pinakamahusay na paraan para ipakilala ang sarili muli. Naalala niyang isang araw sa unang buhay niya, sinabi sa kanya ni Urza ang tunay nitong pangalan, at dahil ito ay lihim, inisip niyang ito ang pinakamahusay na paraan upang maabot ito. Tinawag niya itong excess bago niya marealize na malaking pagkakamali ito. Sa panahong iyon, 3 tao lang sa buong mundo ang nakakaalam ng tunay niyang pangalan, ang kanyang mga magulang at siya. Kaya nakaramdam si Urza ng banta agad. Sinubukan niyang pakalmayan ito, pero alam niyang mag-iingay ito. Kaya nagpasya siyang patulugin na lang ito. Ginamit niya ang tunay nitong pangalan para patulugin ito, at napahinga ito sa kanyang katawan. Habang nakahinga siya ng maluwag, si Lisa naman ay nagliliyab sa galit sa likod niya. Inakusahan siya nitong nangaliwa at sinubukan niyang ipaliwanag na nakilala niya si Urza nung wala pa ito sa mundong ito. Pero anong ibig sabihin nun? Andyan naman siya ngayon. Tumanggi si Lisa makinig at iginiit na kung maglalakbay siya mag-isa, siguradong kukunin niya lahat ng babae sa Royal Capital. Kaya sasama talaga siya. Pwede niyang ayusin si Lisa sa ibang panahon. Si Urza ang priority. Nagising si Urza at sinubukan niyang magpaliwanag. Halos wala siyang paraan para mapaniwala ito, kasi bakit nga ba siya maniniwala na makikilala niya si Kyle sa loob ng 5 taon, iibig dito, at siya pa mismo ang magsasabi ng tunay niyang pangalan. Ang isang estranghero na may alam ng tunay niyang pangalan ay napakadelikado rin para sa kanya. Kaya ang tanging paraan para makasigurong ligtas siya ay ang patayin si Kyle. Ayaw mamatay ni Kyle. Hindi pa nga niya natatagpuan ang solusyon para sa pagkawasak ng mundo. Kaya nakahanap siya ng solusyon. Sinabi niya kay Urza na pwede siyang gumawa ng application para sa isang contract sa kanya at minampa na hindi niya gagamitin ang pangalan niya sa masama hanggang masabi niya kung saan niya ito nakuha. Nagulat si Urza na alam niya ang tungkol sa application ng contract. Tinanong niya kung alam niya ang mangyayari kung mabali ang contract at sumagot si Kyle na oo, mamamatay siya. Ayon iyon sa kanya, pero hindi pa sila pwedeng gumawa ng application hanggat hindi pa full moon, at ilang linggo pa bago iyon. Kaya hiling ni Urza na manatili muna siya roon. Hindi siya pwede kasi kailangan niyang umalis kinabukasan. Kaya nagpasya sila. Kinabukasan, inihatid siya ng mga magulang niya. Iginiit ni Lisa na sasama siya. Kaya umalis siya kasama sina Lisa, Theron, at syempre, si Urza na sumusunod sa kanya dahil gusto nitong gumawa ng contract. Lumihis si Kyle mula sa dapat nilang daan papuntang Royal City. Tinanong siya ni Lisa kung bakit. Sinabi niyang gusto niya munang pumunta sila sa Sunyard. Ipinapaalala niya sa kanila ang alamat tungkol sa lugar na iyon, ang Magic Queen Labyrinth. Ipinakita niya ang mapa at sinabi niyang doon sila pupunta. Nagtawanan sila, sinabing wala namang kayamanang nandoon. At ininsulto pa siya ni Theron na isang taong obsessed sa pera ay siguradong naloko lang. Ipinilit nilang peke ang mapang binili niya. Pero nang tingnan ito ni Urza, napansin niyang luma ang papel at maaaring totoo.
Dahil isang magandang babae ang nagsabi, nagpasya silang maniwala. Ngunit ipinakita ni Lisa sa kanila na ang lugar kung saan nakamark ang treasure ay sobrang layo at ang labyrinth ay napakalalim. Sinabi ni Kyle na may plano siya at hindi nila kailangang mag-alala. Para sa planong ito, umaasa siyang makakaukalang sila at hindi na kailangang makipaglaban. Dumating sila sa labyrinth at nagsimulang maghukay. Nagtataka si Theron kung bakit hindi na lang sila pumasok, pero ipinaliwanag ni Kyle na may mga magic circle doon at kailangan pa nilang makipaglaban ng matagal. Nagtaka si Theron kung nakita ba niya ito sa mapa pero hindi. Naranasan na niya ito dati, alam niyang sobrang hirap ng dadaanan bago makarating sa treasure, at ayaw na niyang maulit ang stress na iyon. Sinabi rin niyang hindi niya akalain na ang unang bagay na gagawin niya pagkatapos magdesisyong maging bayani ay ang maghukay. Dumating si Urza para manghimasok. Inutusan niya sila kung paano maghukay, at sumunod naman silang lahat sa utos ng commander na babae. Pagkatapos ng mahabang araw, kumain silang lahat ng niluto ni Lisa para sa kanila. Nang tikman nila ang pagkain, nagulat sila sa sobrang sarap nito. Pati si Urza ay nagsabing nakabawi siya ng energy dahil sa pagkain. Napansin niyang may nakabiting boar si Lisa at tinanong kung paano niya ito nahuli. Sinabi ni Lisa na nahuli niya ito gamit ang kanyang kamay, bagay na ikinagulat ni Urza. Gumawa si Urza ng pool para sa kanilang dalawa ni Lisa na paligan. Na-excite si Lisa sa pool at nagkwentuhan sila. Sinabi ni Lisa na naiinggit siya sa mga taong may magic dahil wala siya nito. Pinuri siya ni Urza dahil sa lakas niya na ginamit upang mahuli ang boar at tinanong kung lumakas ba siya dahil kay Kyle, na inamin naman ni Lisa. Sinabi niya kay Urza na hindi niya kailangang matakot dahil alam niyang hindi siya sasaktan ni Kyle kahit alam nito ang kanyang tunay na pangalan. Inamin niyang alam niyang may tinatago si Kyle, pero sigurado siyang sasabihin ito sa kanila pag tama na ang panahon. Naglaro silang parang magkapatid hanggang sa nagpatuloy sila sa paghuhukay. Bumalik si Urza para maghukay kasama si Kyle, pero hinarap niya ito tungkol sa tunay niyang layunin. Iginiit niyang maaaring pinagkakatiwalaan siya ng dalawa dahil kilala siya, pero siya ay hindi at wala siyang dahilan para magtiwala. Ibinunyag niyang alam niya na may kinalaman ang singsing sa kamay ni Kyle sa kanyang misyon at inamin niyang totoo ito. Pinapalakas siya nito. Nagpatuloy siya sa paghuhukay upang subukang ilihis ang atensyon ni Urza, at sa kabutihang palad, natagpuan niya ang treasure at pinatawag si Urza sa iba. Pumasok sila at nakita ang mga gintong barya roon. Tumakbo si Theron at naligo sa mga pera habang ang iba ay namangha. Ipinaalala ni Kyle na ang pera ay para lamang mapabilis ang kanyang layunin at hindi para sa walang kwentang gamit. Nang makita niyang abala sila, lumihis siya upang hanapin ang kanyang espada. Nilapitan niya ito at isang maliwanag na ilaw ang lumabas dito. Lumitaw ang spirit at sinabi nitong matagal na mula nang huli siyang makakita ng tao. Papasok ba ulit siya sa contract sa espadang ito? Abangan! Nag-full NPC mode ang sword spirit at nagsimula ng mahabang speech para batiin si Kyle sa pagdating dito. Pero agad nilagay ni Kyle ang kamay niya sa bibig nito, sinabihang tumahimik dahil ayaw niyang marinig siya ng mga kaibigan niya. Bago pa ito magalit, ipinaliwanag ni Kyle na alam na niya ang tungkol sa kanya, na siya ay eksaktong kopya ng yumaong Magic Queen na si Seldania na namuno sa Ancient Times, at ang espada sa likod niya ay gawa mismo ni Seldania. Tinanong ni Seldania kung paano niya ito nalaman, at sagot ni Kyle ay ipapaliwanag niya ito mamaya. Sa ngayon, sinabi niya na nilaktawan nilang lahat ang traps at riddles sa pamamagitan ng shortcut na hinukay nila, at niinsulto si Seldania dahil libingan niya ito. Gayunpaman, gusto nang hilahin ni Kyle ang espada ngayon, at alam niyang may final trial pag ginawa niya ito, kaya humiling siya na ito na ang baalang humarap doon. Dahil interesado na rin si Seldania sa misteryosong lalaking ito, nagpasya siyang pagkatiwalaan ito at bumalik sa loob ng espada. Pagkabunot ni Kyle sa espada, sandaling binasa ni Seldania ang kanyang mga alaala at lumabas, tinatanong kung totoong bumalik siya sa nakaraan. Tumango si Kyle at sinabing nasa kanya pa rin ang Divine Dragon Heart na ginamit para sa time travel magic. Hindi pa rin makapaniwala si Seldania kahit alam niyang totoo ang time travel magic. Pero bago pa niya matanong ng mas marami pa, pumasok ang mga kaibigan ni Kyle para hanapin siya. Mabilis na bamulong si Kyle kay Seldania na sumunod lang sa kanyang kilos at nagkunwaring ngayon lang niya nakita ang Legendary Intelligence Sword. Nagkunwari rin siyang ngayon lang niya nakilala si Seldania at ipinakilala siya sa mga kaibigan niya. Binigyan siya ni Lisa ng cookies at tinanong kung siya ba talaga ang Ancient Queen Seldania. Ipinaliwanag ni Seldania na isa lamang siyang bahagi ng tunay na Seldania, at para maging mas tiyak, isa siyang magic life form na nilikha ni Seldania para suriin kung karapat-dapat ang mga dumarating sa kanyang libingan upang makuha ang kanyang kayamanan.
Hindi maintindihan ni Kyle kung bakit kailangang kumain ng cookies ng isang mahiwagang nilalang tulad ni Seldania. Ipinaliwanag naman ni Seldania na kino-convert niya ang cookies na ito sa magic power, kaya hindi talaga ito nasasayang. May mga tanong pa si Lisa at hindi niya mapigil ang itanong kung bakit mukhang bata si Seldania. Ipinaliwanag ni Seldania na sinadya niyang ihinto ang kanyang paglaki nang maabot ng kanyang magic power ang maximum limit. Ibinunyag ni Seldania sa lahat na may huling trial na si Sire sa dungeon na ito. At dapat ay i-activate niya ito kung sa tingin niya ay hindi karapat-dapat sina Kyle at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang mga kayamanan. Siyempre, hindi niya ito ginawa dahil hiningi ni Kyle sa kanya na huwag. Pero gayunpaman, binigyan pa rin siya ni Seldania ng verbal na pahintulot. Sinabing maaari na niyang gamitin ang kanyang espada kahit kailan niya gusto. Sinabi rin niya kay Kyle na kunin ang sports bag na nasa kanan nila. Ang bag na ito ay parang dimensional inventory na konektado sa treasure room na ito. Sinabi ni Theron kay Seldania ang kagustuhan niyang gamitin ang espada niya, humihiling na ibigay ito sa kanya sa halip na kay Kyle, pero agad siyang tinanggihan dahil hindi sila compatible. Nagbiro naman sina Lisa at Urza tungkol sa paulit-ulit na pagkaka-reject kay Theron. Sa anumang kaso, bumalik ang grupo kasama si Seldania sa Royal Capital dahil ang susunod na layunin ni Kyle ay bumili ng high-quality gear gamit ang kanyang unlimited na pera. Naghagis siya ng pera sa shopkeeper para ipakita kung gaano siya kay Amon at pagkatapos ay binili ang pinakamahal na produkto sa shop. Sinabihan niya rin ang mga kasama niyang pumili ng kahit anong gusto nila at kaagad silang bumili ng mga gusto nila sa shop. Habang ipinapakita ni Kyle ang kanyang kumikislap na blue armor, ipinahayag ni Lisa na bumili siya ng gauntlets dahil isa siyang fighting type. Si Urza naman ay bumili ng Spirit Stone Amulet. Sa huli, si Theron ay bumili ng armor na sa totoo lang ay mas cool kaysa kay Kyle. Sa kanyang bagong itsura, sinubukan ni Theron makipaglandian sa isang assistant, pero natakot ito sa kanya dahil sa kanyang cringe na pananalita. Samantala, tiningnan ni Kyle ang ilang magic stones para sa offensive na gamit na epektibo laban sa mga reptilian monsters. Naglabas ang shopkeeper ng Blizzard Stone na nag-a-activate ng ice spell, at napagdesisyonan ni Kyle na bilhin ang lahat ng magic stone na ito kahit na sobrang mahal. Binili rin niya lahat ng healing potions ng shopkeeper at binigyan ito ng 10 milyong jails. Pagkatapos ng pamimili, nagpasalamat ang shopkeeper at ang mga assistant niya kay Kyle sa pagpapayaman sa kanila at hiniling na bumalik sila muli. Habang naglalakad pabalik, nag-alala si Theron na baka kumalat ang chismis na parang nagnakaw sila sa bangko. Pero hindi nag-alala si Kyle at sinabi kay Theron na balak niyang umalis sa lungsod kinabukasan ng umaga. Nang malaman ito, napagpasyahan ng grupo na libutin ang Royal Capital dahil baka hindi na sila makabalik muli. Samantala, ginamit ni Kyle ang pagkakataon para makausap si Seldania ng privado at dinala siya sa kanilang hotel room. Tinanong niya ito ng opinyon, maaari ba talaga niyang baguhin ang hinaharap? Sa katunayan, nabago na niya ito ng maaga pa lang dahil nakilala na niya sina Urza at Seldania. Pero sinabi ni Seldania na ang pagbabago sa nakaraan ay hindi nangangahulugan ng pagbabago sa hinaharap. Ipinapaliwanag niyang pumasok na si Kyle sa isang alternate timeline, isang parallel world, na nangangahulugang maaari pa rin siyang gumawa ng pagbabago sa hinaharap at posibleng mapigilan ang Great Invasion. Hindi maintindihan ni Kyle kung bakit napunta rin sa mundong ito ang Divine Heart Crystal. Kung ang kristal ay kopya lang, bakit hindi siya naging kopya? Ipinagpalagay ni Seldania na ito ay dahil sa paggamit ng fusion spell. Ayon sa kanya, ang fusion spell ay nagpapataas ng magic power ng isang tao sa pamamagitan ng pagsanib ng kanilang mga kaluluwa. At ang dahilan kung bakit napunta rin dito ang kristal ay upang pagsamahin ang kaluluwa ng Kyle sa mundong ito sa kaluluwang bumalik sa nakaraan, na sabay na nagpapalakas ng kanyang magic power. Naiintindihan ito ni Kyle dahil napansin niyang dumb-oble ang kanyang lakas at magic power. Ipinagpalagay ni Seldania na dahil sa mga cheat boost na ito, magagawa ni Kyle na gamitin ang pinakamataas na antas ng spell sa kasaysayan, pero ang pagmaster nito ang dapat niyang tutukan. Sa puntong ito, nakuha na niya ang lahat ng payo na kailangan niya kaya nagpasalamat siya kay Seldania at bumalik sa pagbabasa ng mga libro at iba pa. Sina Urza at Lisa ay magkasama sa iisang kwarto sa buong paglalakbay at naging malapit na sila sa isa't isa. Kinagabihan, nagkomento si Lisa na hindi pala ganoon kasama ang paglalakbay. Natutunan niyang magkampang ng maayos at hindi na ganoon kahirap sa kanya ang kampang. Tinanong niya si Urza kung hindi pa ba siya natutulog. Pero dahil full moon, gusto ni Urza na pagmasdan ng buwan kaya hindi pa siya gustong matulog. Umalis si Lisa at natulog na habang si Urza ay nag-iisip sa lahat ng nangyari sa nakalipas na buwan. Nang sinimulan niya ang paglalakbay, hindi siya ganoon kapositibo. Pero naging masaya ito.
Si Lisa ay cute na bata at naging malapit na sila. Si Seldania ay maraming alam at laging may bagong itinuturo at sinasabi, kaya masaya kasama siya. Si Theron naman ay masayang panoorin. Tungkol kay Kyle, naguguluhan pa rin siya. Alam niyang may tinatago ito. Siya ay misteryoso, at kapag tumitingin sa kanya, parang nababasa niya ang kanyang isipan. Nakakagulat pero hindi siya naiilang sa lahat ng ito. Komportable siya sa kanya. Habang iniisip niya si Kyle, nagsalita si Lisa habang natutulog at sinabing siya lang ang pwedeng mapalapit kay Kyle, na parang alam niya ang iniisip ni Erza. Natarante si Erza sa ekspresyon ni Lisa pero nang makabawi, tumingin siya sa buwan at nagdasal sa mga diyosa ng buwan para pagpalain ang kanilang paglalakbay. Bigla niyang naalala na full moon pala ngayon at ito ang araw na dapat siyang magsumite ng application para sa kontrata kay Kyle. Kung hindi niya ito gagawin ngayon, kailangan niyang maghintay ng isang buwan. Agad siyang tumayo at nagsimulang hanapin ito. Si Kyle, sa kabilang banda, ay katatapos lang mag-training gamit ang espada at pagod na. Nahiga siya sa sahig, kontento sa pag-unlad niya sa paggamit ng espada. Lumapit si Seldania upang kausapin siya. Nabanggit niya ang teknik sa pakikipaglaban na ginagamit ni Kyle at sinabi na wala iyon sa dati nilang mundo. Pinuri ni Kyle ang espada, sinabing parang konektado ito sa kanyang katawan. Kumpirmado ni Seldania iyon, isa si Zarl sa pinakamagagandang espada na ginawa at walang makakatalo dito. Sinabi pa ni Kyle na nakagamit na siya ng mithril swords pero hindi kasing ganda. Dumating si Erza at sumigaw sa kanya. Nagtaka si Kyle kung bakit siya hinahanap sa kalagitnaan ng gabi at ipinaalala niya na full moon ngayon. Hindi man lang niya maalala na kailangan nilang magsagawan ng contract application at ayaw niya itong gawin ngayon. Sinubukan niyang kumbansihin si Erza na gawin ito sa susunod na full moon, pero nakataya ang tunay na pangalan niya kaya hindi siya pwedeng maghintay. Inutusan siya ni Erza na gawin agad ang kontrata at pumunta sa gitna upang iguhit ang linya ng kontrata. Ipinaliwanag niyang ang application of contract ay parang kasal. Magpapalitan ng tunay na pangalan ang dalawang partido at nangangakong hindi nila ito gagamitin sa masama. Ibig sabihin din nito ay dapat laging magkasama ang dalawang partido. Parang kasal. Pagkatapos iguhit ang linya, antok na si Kyle. Gin-isang siya ni Erza at pinapunta. Habang naglalakad siya papunta, naalala niya noong una silang gumawa ng contract application sa nakaraang buhay at iniisip niyang simula ngayon ay magkasama na sila. Pinapasumpa ni Erza na hindi niya gagamitin sa masama ang pangalan nito. Pagkatapos manampa, lumapit si Kyle para halikan siya. Tinulak siya ni Erza at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sa unang buhay nila, nang gawin nila ang kontrata, sila ay magkasintahan na kaya hinalikan siya ni Erza. Akala ni Kyle na kailangan talaga ang halik para maisigawa ang kontrata kaya ginawa niya ito. Pero sinabi ni Erza na hindi ito kailangan at ginagawa lang ito kapag kasal. Ninas siya at biglang lumabas ang apoy sa paligid niya. Inutusan niya ang apoy na sunugin si Kyle bilang parusa at sumigaw ito. Kinabukasan, nagsimula na silang maglakbay papuntang Archean Town. Sa kanilang biyahe, sabay na napabuntong hininga sina Erza, Kyle, at Theron sa antok, kaya nagtaka si Lisa kung bakit hindi sila nakatulog. Sinubukan ni Kyle na ilihis ang usapan sa pagsasabing may nangyaring hindi inaasahan. Pinigilan din niya si Erza sa pagsasalita tungkol sa pagkasunog niya. Lalong naging kaina-hinala ito nang maamoy ni Lisa ang amoy ng sunog sa katawan ni Kyle, pero tumanggi pa rin siyang magsalita. Si Theron naman ay hindi natulog dahil abala siya sa pambababae kaya hindi na siya pinansin ni Lisa. Tinanong niya kung bakit sila pupunta sa Archean at nagsinungaling si Kyle na may kakayahan si Seldania na makita ang hinaharap at ang pagbisita nila sa Archean ay batay sa kanyang prediksyon. Alam ni Seldania na nagsisinungaling siya at halatang halata sa reaksyon nito kaya napansin ni Lisa at kinompronte sila, pero muli nila siyang iniwasan. Dumating sila sa isang crowd sa Archean at nalaman mula kay Theron na ang prinsesa ng Archean, si Princess Melina, isang maganda at mabait na Cinderella na pride ng lungsod, ay dadalaw ngayong araw. Sa kabutihang palad, hindi pa nakita ng iba ang prinsesa kaya sabik silang makita ito. Pagdating niya, totoo nga ang lahat, maganda siya at mabait. Tinulungan pa niya ang batang nadapa. Tiningnan ni Kyle ang bodyguard niya at nakilala ito. Tinanong siya ni Seldania kung si Melina ang target niya at sinabi niyang oo. Maya-maya, kinausap niya si Seldania para i-update ito sa kanyang plano. Sa loob ng 2 araw sa gubat sa pagitan ng Archean at Sones, mamamatay si Melina. Nangyari ito sa nakaraang buhay niya nang mag-16 na si Melina, inaatake siya ng mga Hydra. Kamakailan lang ay inatake ang Sones ng mga Hydra kaya bumisita si Melina upang makiramay. Mamamatay siya sa daan papunta sa Sones at ituturing ito bilang isang masaklap na aksidente dahil sa kabaitan niya.
Pero para kay Kyle, ito ay kapabayaan. Bakit ka pupunta sa isang lungsod na alam mong kasalukuyang inaatake? Si Seldania naman ay iniisip na may politikal na motibo sa likod ng kamatayan ni Melina. Sumang-ayon si Kyle, may isang tao na tanging makikinabang sa kamatayan ni Melina, ang kanyang stepbrother, si Cor Ines. Nakakagulat, naruroon din sa lungsod si Cor Ines ngayon, pero dahil socially awkward siya, hindi siya lumalabas. Kahit gaano ito hinala dahil siya ang magiging hari pagkatapos ni Melina, tinanggap na lang ng mga tao ang pagkamatay niya bilang isang malungkot na aksidente. Ito ang plano ni Kyle. Umaasa siyang sa loob ng 2 araw, may iligtas niya si Melina sa kamatayan at ito ang magiging unang heroic act niya. Kakalat ang pangalan niya bilang tagapagligtas ng pride ng kaharian. Ang isang bayani ay kailangang makilala, at ito ang unang hakbang niya. Sabi ni Kyle na kung gusto niyang makilala bilang isang hero, kailangan niyang gawing natural at organic ang pagtakbo niya para tulungan si Melina. Bigla namang dumating si Theron sa kwarto at sinabing wala siyang nalaman tungkol sa schedule ni Princess Melina. Tinanong siya ni Kyle kung bakit niya iniimbestigahan yon sa una pa lang, at sumagot ang hopeless romantic na gusto niyang iligtas ang prinsesa sa panganib at simula ng sparks ng romance sa pagitan nila. Nadismaya si Kyle sa sarili niya dahil pareho pala sila ng iniisip ng tanga niyang kaibigan. Sinabi ni Theron na pumila siya dahil siya ang unang nagsabing gusto niya si Melina. Pero sinigurado ni Kyle na mas marami na siyang babae kaysa sa kaya niyang hawakan. Ibinunyag niyang nasa panganib talaga si Melina at ginamit muli ang prophecy ability ni Seldania bilang source. Buong paniniwala naman si Theron at idineklara na susundan na lang niya palagi ang prinsesa. Confident siya sa kakayahan niyang mag-stop ng mga babae, at umaasa si Kyle na hindi sirain ng tanga na ito ang plano niya. Kinabukasan, habang umaalis ang convoy ni Melina sa bayan, nanunood si Kyle at ang mga kaibigan niya mula sa damuhan. Nagtataka ang mga babae kung paano nila masusundan ang convoy ni Melina nang hindi napapansin para mailigtas siya sa panganib, at sinabi ni Seldania na siya na ang bahala. Bigla siyang nag-transform sa isang lawin na ikinagulat ng lahat. Ipinaliwanag niya na siya ay isang gemstone lang sa espada ni Kyle, at ang katawan niya ay isang projection lang gamit ang magic, kaya madali niyang mababago ang anyo niya. Lumipad siya sa ibabaw ng convoy ni Melina, at nakikita ni Kyle at ng iba ang lahat ng nakikita niya sa pamamagitan ng gemstone sa espada. Na-distract silang lahat habang pinag-uusapan kung paano pwedeng gamitin ang ability na ito para sa paboritong gawain ng bawat manyok. Sinabi ni Seldania na tumutok sila sa footage dahil nagsisimula ng maging delikado ang nangyayari sa convoy. Bigla kasing inatake ng mga driver ang mga guard, at napagtanto ni Kyle na kailangan na niyang sumali sa laban. Pagdating niya sa convoy, natalo na ng mga driver ang lahat ng guard at nagsimula ng ritual para mag-summon ng monsters. Nang makita nila si Kyle at ang grupo niya, naghanda agad silang lumaban. Pero ginamit ni Kyle ang isang skill para mapabilis ang galaw niya at pinatumba silang lahat bago pa sila makagalaw. Tinali niya ang mga traidor para ma-interrogate sila mamaya. Samantala, tiningnan ni Theron si Melina at nakita niyang buhay ito pero walang malay. Sinabi ni Kyle sa kanya na bantayan ang prinsesa at protektahan ito, nang biglang umatake ang isang hyena monster. Agad niya itong tinaga, pero may isang malaking grupo ng mga hyena ang pumaligid sa karwahe. Pinilit ni Kyle at ng mga babae na labanan sila, pero inaatake ng mga hyena ang mga guard na walang malay. Tinanong ni Kyle si Theron kung kaya ba nitong imaneho ang karwahe para sa kaligtasan nila, pero nakita niyang naputol ito at kailangan pang itali ulit ng mahigpit. Mukhang tensyonado na ang sitwasyon, pero biglang lumapit na rin ang Hydra. Napredict ni Kyle na malapit na itong dumating base sa mga yugtong yabag nito sa lupa, at sinabi niya sa mga kaibigan na ang top priority nila ay protektahan ang prinsesa. Sinabi niya kay Theron at sa mga babae na dalhin si Melina sa ligtas na lugar habang siya naman ang haharap sa Hydra. Hindi nagustuhan ng mga babae ang ideya, pero sinigurado ni Kyle na hindi siya pabigla-bigla at may pag-asa siyang talunin ang monster. Nagdesisyon si Urza na magtiwala sa kanya, at tumakbo na si Kyle papunta sa Hydra. Tinanong siya ni Seldania kung sigurado ba siyang kaya niyang talunin ang ganong kalakas na monster mag-isa, at sabi ni Kyle, depende ito sa bilang ng ulo ng Hydra, dahil mas maraming ulo, mas malakas ito. Sigurado siyang kaya niya ang Hydra na may 3 ulo. Pero nang humarap na sa kanya ang monster, nakalimutan niya ang math at ang tanging alam niya ay higit sa 3 ang ulo nito. Medyo natakot si Kyle nang makita ang 8-headed Hydra. Pero huli na para umatras kaya nagdesisyon siyang tapusin na lang ito. Madali niyang naiwasan ang mga direct attacks ng mga ulo ng Hydra. Pero nang magsimula itong huminga ng lason, ginamit niya ang robe niya bilang shield. Agad namatay ang mga halaman sa paligid dahil sa lason.
Pero salamat sa high-quality armor niya, ligtas si Kyle. Kinuha niya ang Blizzard Magic Stone mula sa bag niya at inihagis ito sa Hydra na agad na tumigil sa paggalaw dahil sa matinding lamig. Sunod niyang ginamit ang Explosion Magic Stone para magdulot ng malaking pinsala sa monster, na lumikha ng opening sa katawan nitong may mga kalistis. Tumakbo si Kyle para samantalahin ang sugat at muling ginamit ang robe para harangin ang lason. Naputol niya ang isang ulo ng Hydra agad, pero parang walang silbi ito katulad ng mga sorry message na pinadala ko sa ex ko kagabi dahil agad itong tumubo ulit. Patuloy pa rin siyang lumalaban gamit ang parehong tanga na strategy, pinuputol ang mga ulo ng Hydra na agad namang tumutubo. Doon niya na-realize na wala na siyang Blizzard Stones. Sa kabila ng walang tigil niyang pag-atake, hindi pa rin humihina ang Hydra kahit kaunti kaya nagdesisyon siyang gamitin ang endgame strategy niya. Tumakbo siya papunta sa Hydra gamit ang super speed skill habang may tinatagong explosion stone sa kamay. Hindi sapat ang bilis ng Hydra para makareact kaya madali siyang tumagos sa dibdib nito. Pinalawak niya ang sugat at pinasok ang maraming activated explosion stone sa loob ng katawan ng Hydra bago siya matalsik palayo. Kahit sugatan, nakuha pa rin niyang makatayo at nagsimulang lumakad papalapit sa kanya ang Hydra. Pero sumabog lahat ng explosion stones ng sabay-sabay, pinasabog ang Hydra mula sa tatlong direksyon na parang eksena sa Indian TV show. Dahil sa malakas na pagsabog, nagkalat ang katawan ng Hydra kung saan-saan, at sinabi ni Sildania kay Kyle na sana ginawa na niya ito kanina pa para makatipid sa mga magic stone niya. Sumagot si Kyle na iyon ay isang last-ditch effort at hindi niya pwedeng gamitin ang ganitong delikadong teknik sa laban palagi, pero masaya siyang natalo niya ang ganun kalakas na monster. Samantala, natalo na rin nina Urza at ng iba pa ang mga monster, at nagdesisyon silang agad suportahan si Kyle. Pero bumalik na rin si Kyle noon, at sinabi sa kanila na malakas nga ang Hydra, pero hindi sapat para talunin siya. Masaya ang mga babae sa narinig, pero agad ding tinakpan nila ang ilong nila at sinabi kay Kyle na amoy sunog na karne ng Hydra siya at dapat siyang maligo muna bago lumapit sa kanila. Nadismaya si Kyle dahil umaasa siyang papurihan siya ng mga babae niya, pero sige na lang, naligo siya. Samantala, abala pa rin si Theron sa pag-aayos ng karwahe para maging usable, at walang malay pa rin ang prinsesa at ang mga tagapaglingkod niya. Naisip ni Kyle na baka nalasan sila kaya humiling siya sa mga babae na bigyan sila ng antidote. Biglang iniabot ni Theron sa kanya ang isang pouch na nahanap niya malapit, at napagtanto ni Kyle na ginamit ito para mag-summon ng mga monster, ibig sabihin isa itong assassination attempt na pinalabas lang na monster attack. Lumalabas na si Prince Kernas talaga ang nasa likod ng pag-ataking ito, at ang bodyguard ni Melena na si Zentos ay kakutsaba niya rin. Nakatanggap sila ng balita tungkol sa bigong pag-atake at nagdesisyon si Zentos na magpadala ng isa pang squad para tapusin ang trabaho. Balik sa kagubatan, gabi na noon ng dahan-daang nagkamalay si Melena at hindi siya makapaniwala na buhay pa siya. Sinabi ni Urza sa kanya na manatiling kalmado at sinabi ni Melena na hindi niya akalaing Magi gising pa siya. Tinanong niya sina Kyle at ang mga kaibigan niya kung sila ang nagligtas sa kanya, at agad namang sumingit si Theron para kunin ang lahat ng credit. Isang sapak lang mula kay Lisa ang agad nagpatahimik sa kanya. Pagkatapos ay formal na nagpakilala si Kyle kay Melena at sinabing isa silang grupo ng mga traveling adventurers na nakakita sa convoy niya habang inaatak at agad silang tumulong. Biglang nagising ang tagapaglingkod ni Melena at agad siyang pumagitna kina Melena at Kyle para ilayo ito sa isang estranghero. Sinigurado naman ni Melena sa kanya na sina Kyle at ang mga kaibigan niya ang nagligtas sa kanila kaya maaari silang pagkatiwalaan. Tumayo na siya para tingnan ang sitwasyon sa labas, at sinabi ni Kyle sa kanya na medyo magulo ang nangyayari roon. Pero wala itong pakialam si Melena, at nang tumapak siya sa battlefield, para siyang ibang tao. Sinimulan niyang inspeksyonin ang mga patay na driver at sinabi ni Kyle sa kanya kung paano nila pinatay ang mga guard pagdating niya. Biglang sinabi ni Sildania kay Kyle na may paparating na squad ng Royal Knights, at agad niyang sinabi ito kay Melena. Natarante si Melena at sinabing kailangan nilang tumakas agad dahil kapag nakita sila ng Royal Knights, papatayin hindi lang siya kundi pati sina Kyle at ang mga kaibigan niya. Tinanong siya ni Kyle kung bakit gusto siyang patayin ng sarili niyang kaharian at sinabi niyang si Zentos ang gustong pumatay sa kanya. Hindi makapaniwala si Kyle na gagawin iyon ni Zentos. Pero kampante si Melena sa sinabi niya. Pagkatapos, inutusan niya ang maid niyang si Arca na sunugin lahat ng katawan sa paligid para malito ang mga Royal Guard at akalaing nandoon siya sa mga bangkay. Sinabi niyang kailangan nilang bumili ng oras para makatakas at inutusan ang maid na imaneho ang karwahe. Hiniling niya kina Kyle at sa grupo na sumama sa kanya para maipaliwanag niya ang buong sitwasyon. At nagdesisyon si Theron na itapon na rin ang monster summoning pouch sa apoy,
iniisip na makakatulong ito para pabagalin palalo ang mga knight gamit ang mga monster. Samantala, sa loob ng karwahe, tinanong ni Kyle si Melena kung si Zentos nga ba, ang commander ng 2nd Battalion ng Royal Knights, ang talagang sumusubok na pumatay sa kanya. Kinumpirma iyon ni Melena at sinabi rin na si Zentos ay nakikipagtulungan sa kanyang half-brother na si Kiernos. Habang nagulat sina Theron at Urza sa narinig nilang away pamilya, hindi pa rin makapaniwala si Kyle na susubukan ni Zentos na patayin ang prinsesa. Sinabi niya na narinig niya mismo iyon mula sa bibig ni Zentos kahapon. Ipinaliwanag niya na nilagyan ng pamputulog ang inumin niya at habang unti-unti siyang inaantok, malinaw niyang nakita sina Zentos at Kiernos na nag-uusap kung paano siya hindi gising hanggang kinabukasan ng gabi, pero sa oras na iyon ay nasa loob na siya ng tiyan ng halimaw. Alam na ni Melena noon pa man na gusto siyang patayin ng kanyang kapatid, pero inakala niya na isa itong kaawa-awang duwag na hindi kayang gawin iyon. Pero hindi niya inakala na makikipagsabuatan si Zentos sa kanya. Sinabi niya na karaniwan siyang pinuprotektahan ng 5th Battalion na puro babae ang miyembro, pero madalas silang tinatawag sa capital dahil maganda at elegante silang tingnan tuwing seremonya. Kaya si Zentos at ang kanyang batalyon ang naging bantay niya sa biyahe na ito. Hirap pa rin paniwalaan ni Kyle na kaaway na nila si Zentos at sinabi niya kay Melena na malamang ay lumipat na ito sa susunod na plano dahil pumalpak ang nauna. Sumang-ayon siya dito at sinabi ni Kyle na kapag nagtagumpay si Zentos sa pagpatay sa kanya, isisisi nito ang krimen sa kanilang grupo na siyang magiging kontrabida sa kwento. Napagtanto rin niya na ibinahagi lahat ni Melena ang detalye dahil gusto nitong malaman ni Zentos na banta sila, kaya hindi na nila siya maaaring iwanan mag-isa. Ngayon, natutuwa si Melena na matalino si Kyle at nakita niya ang plano niya, kaya sinabi niyang kailangan nilang pagsikapan ang kanilang kaligtasan. Nangako siyang bibigyan sila ng gantimpala kapag ligtas silang nakarating sa kapital. Sumagot si Kyle na hindi nila kailangan ng pera o posisyon, at sapat na ang karangalan at kasikatan. Pagkatapos, lumipat si Melena sa estratehiya at sinabi na may lamang sila kung maghihintay lang sila. Nakatakdang dumating ang 5th Battalion sa lungsod ng Arkhen kinabukasan at agad silang hahanapin kapag natuklasang nawawala siya. Kasing lakas sila ng 2nd Battalion na pinamumunuan ni Zentos at kung magkakaroon ng gulo, mas malalagay sa alanganin si Zentos kaysa sa kanila. Iminungkahi ni Theron na magtago sila sa kalapit na baryo habang hinihintay ang reinforcement. Pero sabi ni Kyle, iyon ay isang napakagandang paraan para mamatay. Malamang sunugin ni Zentos ang buong baryo para patayin sila at mas mapapahamak lang ang mga inosenteng tao nang walang kasiguraduhang tagumpay. Imbes, iminungkahi niyang bumalik sila papuntang Arkhen dahil maraming tao doon at hindi kayang patayin ng mga kaaway nila ang lahat. Bukod pa rito, mas mabilis silang makakasalubong ng 5th Battalion at kapag nagsama sila, kaya nilang talunin si Zentos. Sinabi ni Melena na kapag bumalik sila ngayon ay maaaring masalubong nila ang mga humahabol. At sagot ni Kyle, haharapin nila ang mga iyon pagdating ng oras. Una, kuminto sila para kumuha ng supply. At sa meantime, pinadala ni Kyle si Sildonius sa reconnaissance mission. Napag-alaman niyang wala si Zentos kasama ng mga knights, at sabi ni Kyle, mas pinadali nito ang sitwasyon para sa kanila. Nagulat si Melena sa kakayahan ng matalinong espada ni Kyle at lalo pa nang makita ang napakaraming magic stones ng grupo nila. Biglang iniabot ni Liz sa kanya ang isang kahon na puno ng top-class healing potions at sinabi sa kanyang uminom kapag nasaktan siya. Mas lalo siyang nagulat. Tinanong niya, sino ba talaga kayo? At sagot ni Kyle, isa silang grupo ng mga aspiring heroes. Sa kabilang banda, nagwawala si Kiernos dahil nabigo si Zentos sa pagpatay kay Melena. Pero kalmadong sinabi ni Zentos na pinadala na niya ang kanyang mga tao para tapusin ang misyon na hindi nagawa ng mga halimaw. Sinabi ni Kiernos na siya na mismo ang pumunta roon at patayin ang prinsesa pero paalala ni Zentos na kapag dumating na ang 5th Battalion sa lungsod at nalaman nilang nawawala si Melena, siya ang iinterogahin at hindi niya ito kakayanin. Umatras si Kiernos nang marinig yun at sinigurado ni Zentos na hindi na siya mabibigo sa pagkakataong ito. Balik sa gubat, nakita ng mga knights na papalapit ang karwahe ni Melena. Inutusan ng Vice Captain ang kanyang mga tauhan na barilin ang mga kabayo para tumigil ang karwahe. Pumwesto sila at nagtutok ng pana, pero biglang may mga magic stone na nahulog mula sa langit sa harap nila. Hindi pa nila naiintindihan ang nangyayari nang biglang sumabog ang mga ito at patuloy na naghulog ng magic stone si Sildania mula sa langit. Sinabi ng Vice Captain sa lahat na bumalik sa formation, pero biglang pinatakbo ni Kyle ang karwahe papunta sa kanya. Gamulong siya palayo para makaiwas habang sumisigaw sa mga sundalo na barilin sila. Sa ibabaw ng karwahe, tinulungan nina Urza at Theron si Kyle na linisin ang daraanan. Nakalusot sila sa mga knights nang walang kahirap-hirap.
At pagdating nila sa ligtas na lugar, uminom sila ng healing potions at nagpasalamat sa Diyos na mayaman sila. Biglang tumigil ang karwahe at paglabas nila, nakita nilang nasira ang gulong dahil sa pagtawid sa kalaban. Dahil wala ng paraan para ayusin ito, nagpasya silang maglakad. Pinangunahan ni Liz ang prinsesa at ang kanyang mga assistant. Samantala, sinabi ni Kyle kay Erza na may kailangang maiwan para pigilan ang mga knights na makahabol sa kanila, kung hindi ay masisikipan sila sa city gates. Sinabi ni Erza na delikado iyon, pero sagot ni Kyle, 30 knights na lang ang natitira pagkatapos ng mga nakaraang atake at kaya nila ito. Nagalit si Erza dahil gusto na naman ni Kyle isugal ang buhay niya, pero sagot ni Kyle, hindi siya ang gagawa nito ngayon. Inutusan niya si Theron na i-delay ang mga Royal Knights at hindi pa man lubos na naiintindihan ni Theron ay pumayag na siya. Pagkatapos, sinabi ni Kyle kay Erza na magcast ng wind spell para mas mabilis silang makatakbo, at nang magsimula na silang tumakbo ay doon lang napagtanto ni Theron na iniiwan siya. Tinanong niya kung saan sila pupunta at sagot ni Kyle, galingan mo. Natarante siya nang mapagtanto niyang iniwan na talaga siya at dumating na ang mga Knights. Pero imbes na labanan sila, iwinagayway ni Theron ang puting bandila at sumuko. Nakiusap siya na huwag siyang patayin, sinabing hindi naman niya kasalanan at si Kyle ang may pukanan ng lahat. Inalok pa niya na ibibigay ang pera niya at isisiwalat ang lokasyon ng dungeon kung saan nila ito nakuha. Pero tila hindi interesado ang Vice Captain. Agad na natuklasan ng mga sundalo na walang laman ang karwahe kaya ipinagpatuloy ng Vice Captain ang pagtugi sa prinsesa. Tungkol kay Theron, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na tapusin na ito. Nang marinig iyon, biglang kumapit si Theron sa kanya at sinabing handa siyang gawin ang kahit ano, at magbibigay pa ng hoktua 2,000 sa lahat ng knights na naroon para lang mailigtas ang kanyang buhay. Pero nagalit ang Vice Captain at nagpasya na siya na mismo ang papatay kay Theron. Sa kabilang banda, nag-aalala si Erza kay Theron at naniniwalang papatayin siya ng mga knights. Sinabi ni Kyle na mas gusto rin sana niya kung walang mamamatay, at hindi makapaniwala si Erza na seryoso niyang sinabi yun. Pero biglang napagtanto ni Liz na hindi nila nasabi kay Melina na si Theron ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Balik sa mga knights, may isang lalaking namatay, at sigurado silang hindi si Theron iyon. Sa halip, pinatay niya ang Vice Captain bago pa ito makapagsimula ng atake. Pagkatapos, nagsimulang mag-aura farming si Theron sa gitna ng gabi, sinasabing ang pagpatay sa pinakamalakas ang tamang simula ng laban. Nakatingin lang ang mga knights sa gulat habang inaalis ni Theron ang kanyang gloves, at pagkatapos ay tinanggal ang mga training rings at bracelet na nagpapabigat sa kanya ng 10 beses. Mas magaang na ang kanyang pakiramdam ngayon na wala na ang mga limitasyon niya. At nang umatake ang mga knights, tinaga niya sila ng walang kahirap-hirap. Bigla siyang naghagis ng magic stone papunta sa mga kabayo, na nagdulot ng pagsabog at nagpatarante sa mga ito. Tumakbo ang mga kabayo palayo, iniwang stranded ang mga knights, at natuwa si Theron dito. Pumatay pa siya ng ilang knights bago napagtanto na sapat na ang nagawa niya. Bigla niyang binitawan ang kanyang espada at sinabing ang misyon lang niya ay pabagalin sila, hindi patayin lahat. Ngayon napatay na ang kanilang pinuno at tumakbo na ang kanilang mga kabayo, hindi na nila kayang habulin ang prinsesa. Kaya wala nang saysay para ipagpatuloy pa ang laban at isugal ang kanilang mga buhay. Hinimok niyang umalis na sila ngayon dahil ayaw na niyang may mapatay pa. At tinanggap nila ang alok niya dahil alam nilang hindi nila ito matatalo. Pero niloloko lang sila ni Theron. At habang nakatalikod na ang mga knights sa kanya, bigla siyang naghagis ng mga explosion magic stones para patayin sila. Ang mga natirang buhay ay pinatay niya gamit ang mabilis at walang awang mga atake. Umupo si Theron sa gitna ng dagwang battlefield, pagod na pagod sa pagpapanggap na tanga habang pinapatay ang 30 knights mag-isa. Sa lungsod, nawalan ng koneksyon si Zento sa kanyang mga knights, at napagtanto niyang nabigurin sila. Nagpasya siya na mismo ang kumilos at iniwan ang ilang knights para bantayan si Kyrnos habang siya ay tumungo sa kagubatan. Napansin siya ni Sildania na papalapit sakay ng kabayo at agad niyang binalaan si Kyle, pero nakita ni Zentos na minamatsyagan siya nito. Tinamaan niya si Sildania gamit ang energy ball, at napabagsak siya nito. Sinabi ni Sildania na tila malakas at bihasa si Zentos. Sapat na ang lahat ng ito para matanto ni Kyle na si Zentos na ang paparating, kaya agad niyang pinahinto ang grupo. Inutusan niya sina Liz at Erza na bantayan ang prinsesa at kung mukhang delikado ang sitwasyon, agad silang bumalik para makipagtagpo kay Theron. Tinanong siya ni Melina kung sigurado ba siyang kaya niyang lumaban sa isa sa pinakamalakas na knights ng kanilang kaharian mag-isa. At sagot niya, ayaw naman talaga niyang makipaglaban, pero mukhang wala na siyang ibang pagpipilian.
Biglang tumitig si Milena sa kanya at tinanong kung bakit parang kilalang kilala niya si Zentos. Tinanong niya kung nagkataon lang ba talaga na nakita siya ni Kyle habang nasa panganib siya, pero napagtanto rin niyang hindi pa yun ang tamang panahon para sa ganitong mga tanong. Nagpasalamat siya kay Kyle sa pakikipaglaban para sa kanya, at nangako si Kyle na babalik siyang panalo. Dumating na ang madaling araw at dumating si Zentos sa lugar kung saan siya hinihintay ni Kyle. Bumaba siya mula sa kabayo at lumapit habang tinatanong kung siya ba ang tumutulong sa prinsesa. Kinumpirma ito ni Kyle at tinanong kung bakit mag-isa lang siya gayong marami pa siyang knights. Sinagot ni Zentos na ayaw niyang may mamatay pa para sa isang bagay na wala namang kinalaman sa kanila, lalo na't kaya naman niyang tapusin ang misyon. Sa isang desperadong pagtatangka na huwag siyang patayin, hinikayat siya ni Kyle na sumuko, at ipinangakong hihilingin pa niya sa prinsesa na patawarin ito. Para kay Zentos, katawa-tawa iyon. At saka tinanong siya ni Kyle kung bakit niya tinangkang patayin ang prinsesa sa simula pa lang dahil hindi naman siya ang tipo ng tao na magtataksil para sa pera o kapangyarihan. Tumanggi si Zentos na sagutin ang mga tanong at pumwesto na para sa laban, kumbinsido siyang mananalo agad siya at makakarating sa prinsesa. Ganoon din ang ginawa ni Kyle, at pareho silang nagcast ng mga spell para sa bilis at lakas. Tumakbo sila papalapit sa isa't isa at naiwasan ni Kyle ang unang atake ni Zentos. Pero ilusyon lang pala iyon at ang totoong Zentos ay nakatago sa likod. Pero alam na ito ni Kyle. Naiwasan niya ang kasunod na atake at nakapagbigay ng tama, na bahagyang nasira ang magic shield ni Zentos. Nagulat si Zentos dahil wala pang nakakailag sa atake niya sa unang laban. Pero hindi niya alam na kabisado ni Kyle ang buong estilo niya sa pakikipaglaban, dahil siya mismo ang nagturo nito sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, matapos maiwasan ang unang lethal combo, mabilis na napagtanto ni Kyle na wala siyang laban kay Zentos gamit ang kasalukuyan niyang lakas pisikal. Mabilis siyang natutulak paatras at nagsimulang magpaulan si Zentos ng mga energy blast sa kanya na nagiging dahilan para mawalan siya ng balanse. Nagdesisyon si Zentos na tapusin na siya, ngunit nagawa ni Kyle na tap-hakan ang espada nito at gamitin ang momentum para makalayo sa kanya. Na-offend si Zentos sa ginawa nitong pagsipa sa espada, ngunit sinabi ni Kyle na natutunan niya iyon mula sa kanyang master bago ihagis ang isang explosion magic stone sa kanya. Gayunpaman, ginamit ni Zentos ang mabilis nitong reflexes at tinamaan pabalik ang magic stone papunta sa kanya, na naging dahilan para siya ang masaktan. Agad niya ring inatake si Kyle bago pa nito tuluyang mabawi ang balanse. Ngunit sa kanilang banggaan, nagsimulang mag-crack ang espada nito. Umatras si Zentos nang mapagtanto niyang mas maganda ang armas ni Kyle kaysa sa kanya. Bilang tugon, muli siyang tinanong ni Kyle na sumuko na dahil ayaw niyang mamatay ito. Sumagot si Zentos na ang pinakamainam na paraan ay ang mamatay na lang. Alam niyang hindi na siya pwedeng mag-aksaya ng oras, kaya nagdesisyon siyang tapusin ito sa susunod na atake. Pumwesto siya at naglabas ng nakakakilabot na aura, at naghanda rin si Kyle para salubungin siya. Tinanong ni Zentos ang kanyang pangalan bago sila magpalitan ng atake at ipinakilala ni Kyle ang sarili, sinasabi na alalahanin nito ang kanyang pangalan. Pagkatapos noon, sabay silang sumugod at nagawa ni Zentos na i-parry ang atake ni Kyle, na nag-iwan sa kanya na walang depensa. Tinire niya ito ng buong lakas, ngunit nabasag ang espada niya dahil tumama ito sa plot armor ni Kyle, o mas tamang sabihin, sa puso ng Divine Dragon. Napagtanto ni Zentos na siya na ang The Shadow ngayon, at pinatatag ni Kyle ang kanyang puso habang papunta sa killing blow para sa kaibigan. Tinaga niya ito sa dibdib at napaluhod si Zentos habang matindi ang pagdurugo. Tinanong niya si Kyle kung sinadya ba nitong ipa-deflect ang espada para mahulog siya sa posisyong ito at sumagot si Kyle na hindi. Talagang tinalo siya ni Zentos sa lahat ng aspeto, ngunit alam niyang diretso itong pupunta sa killing blow at handa siya para doon. Sinabi ni Zentos na isa siyang kakaibang tao at saka bamulong ng, pasensya na, bago pumanaw. Sa mabigat na puso, humingi ng tawad si Kyle sa kanya, sinasabing may mga bagay siyang dapat protektahan sa lahat ng paraan, kahit pa ang kahulugan nito ay patayin ang mga dating kaibigan. Nagsimula siyang umiyak dahil isa si Zentos sa mga bagay na gusto niyang protektahan. Ngunit huli na para doon. Pagbalik sa lungsod, hindi mapakali si Kiernos at Picot ikot sa kanyang silid, iniisip kung bakit ang tagal ni Zentos. Bigla niyang narinig na may paparating at inakala niyang si Zentos iyon, ngunit sa kasamaang palad, ito pala ang ika-5 Battalion Commander na si Kieran, na inutusan ang kanyang mga tauhan na salakayin ang silid at arestuhin ang prinsipe. Inutusan sila ni Kiernos na umalis agad. Ngunit pumasok si Milena sa silid at natahimik siya. Inutusan ni Milena si Kieran na arestuhin at imbestigahan si Kiernos at gumamit ng puwersa kung hindi ito makikipagtulungan sa kanya.
Umalis siya sa silid at ang sigaw ng Bastard Prince ay napalitan ng malalakas na hiyaw habang binubugbog siya ng mga babaeng knight. Paglabas ng silid, nagpasalamat si Milena kina Kyle at sa grupo nito dahil sa pagtulong sa kanya na makaligtas sa pagsubok na ito. Dinala niya sila sa Royal Palace para pasalamatan at gantimpalaan sila ng maayos. At agad na nawala ang kontrol ni Theron at Sildonia nang makita ang mga babae at pagkain doon. Humingi ng paumanhin si Kyle sa kanilang asal, ngunit sinabi ni Milena na wala iyong problema. Pagkatapos noon, dumating ang hari at agad siyang lumapit para hawakan ang kamay nito ng awkward imbes na yakapin. Ipinakilala niya si Kyle at ang grupo nito at tanging si Kyle lang ang nagpakita ng tamang manner sa pagbati sa hari. Gayunpaman, sinabi ng hari na hindi na kailangan ng pormalidad doon. Nagpasalamat siya sa grupo sa pagsadyap sa kanyang anak at saka nag-isip kung bakit sasama si Zentos sa isang plano para patayin si Milena. Sinabi niya kina Kyle at sa mga kaibigan nito na huwag ipaalam sa iba ang sikreto at nangako si Kyle na hindi sila gagawan ng anumang makakasama sa kanilang bansa. Pagkatapos noon, isang peking opisyal na kwento ang kumalat sa buong kaharian, na nagsasabing parehong naglalakbay sina Milena at Kernos papunta sa isang lugar na tinamaan ng trahedya nang sila ay salakayin ng mga delikadong halimaw. Sinubukan ng mga knight na pinamumunuan ni Zentos na protektahan sila, ngunit nauwi sa pagkamatay nila. At si Kernos ay sugatang-sugatan kaya patuloy pa ring nagpapagaling sa isang lihim na lugar. Ang bahagi tungkol sa pagsadyap ni Kyle kay Milena ang tanging totoong impormasyon na ipinahayag. Dumating ang araw para tanggapin ni Kyle ang kanyang gantimpala kasama ang kanyang grupo. Binigyan siya ng Medal of Honor para sa pagsadyap sa prinsesa at mabilis siyang tinanggap ng mga tao bilang bagong bayani. Gayunpaman, nananatili pa rin ang panganib sa buhay ni Milena dahil ang utak sa likod ng pag-atake ay hindi si Kernos o si Zentos, kundi ang hari mismo. Naiinggit ang lalaking ito sa kanyang anak dahil mas magaling ito sa lahat ng aspeto at kapag naging reyna siya, mapapaganda niya muli ang bansa, bagay na hindi nito nagawa. Natatakot siyang hindi siya maalala sa kasaysayan dahil sa kanya at ayaw niyang mangyari iyon. Habang iniisip ng hari kung paano niya mapapatay si Milena, pumasok si Kyle sa kanyang silid na nakadiskarte bilang isang assassin. Nagpanik ang hari nang makita siya, ngunit mabilis siyang lumapit ni Kyle sa likod nito at tinakpan ang bibig bago pa ito makasigaw. Sinimulan niyang banggitin kung paano nito tinanggihan ang kanyang mungkahi na tulungan ang mga dwarf nang magsimula ang Great Invasion para lang mapanatili ang diplomatic supremacy. Ang tanga nitong desisyon ang naging dahilan para matalo ang mga dwarf at tuloy, madaling nakapasok ang Demon Army sa puso ng kontinente at masakop ang ibang bansa. Sinabi ni Kyle na hindi niya talaga masisisi ito sa kanyang katangahan. Ngunit kanina, nang humingi ng tawad si Zentos sa hari bago ito mamatay, doon niya na-realize ang lahat. Bigla niyang itinulak ang hari papunta sa balkonahe, sinasabing dapat ay malinaw mula sa simula na ang isang taong tapat tulad ni Zentos ay aatake lang kay Milena kung direktang iniutos ng hari. Nanginginig sa takot ang hari sa puntong ito, ngunit sumigaw pa rin siya kay Kyle, tinatanong kung ano bang pakialam niya. Sinimulang itulak ni Kyle siya papunta sa pader, sinasabi na maaaring si Milena ay isang tusong skimmer din. Pero kahit papaano mas matalino siya kaysa sa buong royal family na pinagsama-sama. Nagsimulang magpumiglas ang hari para makatakas at nagawa niyang alisin ang disguise ni Kyle. Ngunit huli na para doon dahil naitulak na siya patungo sa kanyang kamatayan. Nagpanik ang mga gwardya nang makita ang kanyang bangkay at inisip na nadulas siya mula sa balkonahe dahil sobrang lasing. Gayunpaman, para protektahan ang kanyang imahe, sinabi sa opisyal na kwento na namatay siya dahil sa atake sa puso. Mabilis na nakarating ang balita sa grupo ni Kyle, at si Theron ay low-key natutuwa na nakaligtas ang hari ng sapat na panahon para gantimpalaan sila. Kung hindi, kailangan pa nilang maghintay ng matagal para makuha ang kanilang medal. Natutuwa rin siya na si Milena ang mauupo sa trono sa lalong madaling panahon. Ngunit ang bagay na ikinabahala ng buong grupo ay ang pagpatawag ni Milena kay Kyle para sa isang pribadong pagpupulong bago ang kanyang koronasyon. Sa pagpupulong, sinabi ni Milena kay Kyle na siya ay nakatakdang ikasal kay Prinsipe Mazer ng Gargan Empire, at nabigla siya sa balitang ito. Ipinaliwanag ni Milena na minsan ay nakipagkasundo ang Zergus Empire sa Gargan Empire at kapalit ng teritoryo ng Karen, ipinangako siya sa prinsipe. Ngayon ay plano niyang opisyal na tanggihan ang kasunduan dahil ang mga lalaking gumawa nito ay mga hanggal at hindi man lang nag-abala na pumirma ng kontrata. Bukod pa rito, ang teritoryo ng Karen ay hindi opisyal na konektado sa kasunduan, kaya mananatili itong bahagi ng Zergus Empire. Gayunpaman, gusto ni Milena na bisitahin muna ni Kyle ang gobernador ng Karen at makuha ang kanyang pahintulot sa pagkansela ng kasunduan bago siya makagawa ng anumang hakbang.
Ang trabahong ito ay tila pabigat para kay Kyle at sa gabi ay hindi niya maiwasang isipin ito. Lumapit si Sildania sa tabi niya at tinanong kung ano ang iniisip niya, at sinabi niya na nag-aalala siya sa magiging reaksyon ng Garden Empire. Sumagot ito na mas dapat siyang mag-alala sa Karen dahil tila may sarili rin silang problema. Itinuro niya na ang gobernador ng Karen ay hindi dumalo sa libing ng hari, na nangangahulugang may bagay na talagang nagpapabahala sa kanya. Iniisip ni Sildania na isa na naman itong tusong taktika ni Melina, at umaasa itong malulutas ni Kyle ang problema nang hindi niya ito direktang inuutusan. Mas gamaan ang pakiramdam ni Kyle nang marinig ito dahil makakatulong ito sa pagpapabuti ng kanyang reputasyon bilang bayani at dahil gusto rin niyang manatiling malayo kay Melina hanggat maaari. Gayunpaman, kailangan niya pa rin itong makita bago umalis sa misyon. At hiniling ni Melina sa kanya na sumali sa Royal Guards at maging kanyang personal knight dahil gusto nitong palaging nasa tabi niya 24/7. Nabigla si Kyle sa agresibong pang-aakit nito at sinabi niyang marami pa siyang ibang gagawin, pero kung kailangan siya nito, tatakbo siya agad. Biglang sinabi ni Melina na biro lang iyon at binati siya ng good luck sa kanyang paglalakbay. At nagreklamo si Kyle pagbalik sa kanyang mga kaibigan dahil low-key umaasa siya na interesado sa kanya ang prinsesa. Sa huli, pinangunahan niya ang kanyang grupo pabalik sa Elite Weapon Shop na pagmamay-ari ng matandang si Fezba, na natuwa sa muling pakikipagnegosyo kay Kyle. Bati niya ito sa pagkakamit ng medal at binigyan ng pagbati para sa mas marami pang tagumpay sa hinaharap. Nang sumabat si Theron at tinanong kung tapos na bang ayusin ang kanyang espada, agad itong inilabas ni Fezba. Sinasabi na pinaayos niya ito sa pinakamagaling niyang craftsman, ngunit tinanong ni Theron kung mayroon ba itong mas maganda pa. Humingi ng paumanhin ang shopkeeper dahil wala siyang ganoon, pero nangako siyang gagamitin ang kanyang koneksyon para makahanap ng mas magandang espada para dito. Tinanong ni Kyle kung may alam ba ito tungkol sa Karen dahil pupunta sila roon, at agad sinabi ni Fezba na isa itong mahirap na lugar. Sinabi niyang ang Blacksmith Guild ang nagpapatakbo ng buong lungsod at nakagawa sila ng maraming problema na nagpapahirap sa negosyo. Gayunpaman, sinabi niyang unti-unti nang bumubuti ang kalagayan mula nang maging bahagi ng Zerga si Karen. Nagpasalamat si Kyle sa impormasyon at saka sinabi ni Fezba kay Theron na baka makahanap siya ng espadang swak para sa kanya sa Karen dahil may mahabang kasaysayan at mayamang kultura ito sa paggawa ng armas. Sa ganun, muling nagsama-sama sina Kyle at Theron sa mga babae at sabay-sabay silang nagtungo papuntang Karen. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.